Welcome back mga kabodel. Yan na. So, gagawa ka ng video. Ito ay pinatubo. Yan. Yan. Pinatubo ng ano dito. So, kaya lang isang piraso lang eh. At itatanim na daw. So, nilagyan ng tubig tapos inagyan din to. So, ito'y common sa ginagawa ngayon na pagpapatubo ng ang tawag ito? Ng bawang. Pero noong unang panahon, hindi naman ganito eh. Diretso eh, di ba? Direct naman eh, pero tumutubo naman eh. Ay nagka-uso ng ganito at ano, at maganda daw sa mga sa YouTube, magandang tingnan. Ewan nyo lang pagdating ng magbubunga kasi noong kami nasa Marinduque ay ang dami doong ano, bawang. Native na bawang, pero ang lalaki, halos malaki pa dito. Kanya lang, ang presyo ang wala, mababa. So, ibig sabihin, tinatanim lang nila yun, doon sa pag nagtanim ng palay, ang kapalit ay ito. Ito yung tinatanim. And then nakita namin na mamulaklak na saka pinarobist. So, maganda ang bawang. At kung pansarili lang ito, ganito, mayroon dyan 10 ganito siguro, okay na, di ba? Kasi ito, tinan mo kabody lang. Ito dalawa na ito, magiging dalawa. Dalawa ito, hahatiin yan, mahahati yan. Kaya pala, pag nagtatanim ng bawang, ito. Nakita niyo mga kabody sa loob niyo sa gitna. Yan. Hindi yan isinasama tinatanim. Ito. Dahil, kung tumubo man, matagal at hindi yan nagtutubo daw. Ito tutun sa loob yung tatlo. Nakita yung tatlo yan, Yan, tatlo. Ito yung sa outer lang, pero yung sa loob, hindi na hindi sinasama. Tinan mo at mahaba na yung kasamahan, pero siya ay tulog pa rin, Wala. Ito, naglalabas na ito, walang-wala, Ayan. So, hindi sinasama sa pagtatanim ng bawang. At maganda yung may bawang na sariling tanim, Kompleto sa bahay dapat. May tanim kang bawang, may tanim kang sibuyas, may tanim kang paminta, sili, lahat na. Luya. So, magkukuha ka lang, mag-harvest na lang. So, ito mga kabodel sa napakasimpleng, ito napakaliit na taniman. Ito sa garden ni GR. Napakaliit. Pero sabi niya ay araw-araw naman ay kumikita ng pera. Ito yung pagpipi, At sabi niya kanina, the best na itanim ay pipino. Bakit daw? Bakit kaya? Tanungin mo kung bakit. Nasa na yun, nawala na, may ginagawa tayo. So ito mga kabote lang. Ito. Bukas ito, malaki na. High harvest na ito. Araw-araw siya dito nag-harvest. Araw-araw At araw-araw ay, ewan dyan, 5 kilo. Ito, kasama yun nandoon na ilang piraso. Ay, ang bintahan na naman dito yung mura ng 80. 80 kilo, 80, farm gate yun. At, ilang kilo na harvest dito hanggang sa kabila na ilang puno? 10 yan, Ha? 10 araw-araw? 10 araw-araw. Hindi na masama, Ilang puno yun? Liit lang yan, Ilan lang yan, 10 kilos every day. May 800 na, Hindi na masama, Na parang tinanim lang naman, hindi naman sila inalagaan. Hindi naman sila nag-spray ng insecticide. Yan. Ang hindi spray lang dito, sabi niya ay kanaan. Kanaan lang. Di ba? At hindi rin nag-abono sila. Di ba? Ang abono ng gamit lang? Mga dati, ay atong tayo ng mga ayun, chicken manure lang. Pero ngayon, naubos na yung chicken manure. Wala na. Chicken manure lang. At kaya medyo namamayat na ang payat-payat na. Kasi dapat ito ay meron namang reinforcement
dagdagan ng chicken manure. Kaya lang yung chicken manure ay baka bukas pa nila makuha. Madagdagan ito ng chicken manure, bibigil itong tataba. Yan. Okay na, libangan. Mayroon siyang 800 araw-araw. Ay, kung isang tao ka lang, kahit dalawa, mayroon siya ng 400 a day. Pwede na. Ilang oras lang. Sa hapon, ganito lang na oras, 2 oras, sa umaga, ganoon din. At patambay-tambay na. Di ba? Tambay-tambay na. Ayan, tambay-tambay. Magandang pagkakitaan pala ito. Libangan lang ito. Libangan, Ito, hindi naman ito talaga sinasadya na gano'n eh. Hindi naman ito plano na, kumbaga hindi naman ito na maging ganito. Na hindi akalain, hindi akalain na kikita ng gano'n. Kami kita ng araw-araw ay, nung isang araw nga ay, sabi sa akin ay, basta kunti lang daw ang kita ko, 1.5 lang. Kasi itong pipino, sinamahan niya ng kanyang ampalaya, naka 1.5. Di ba? Sabi niya, nung isang araw, o nung nakaraang linggo sa akin, dati siya ay nagtanim ng palay. Gasto siya ng 30,000. Ang kanyang nauwi lang na sa bahay nila ay isang sako. Dahil binayad niya sa mga utang. So, ibig sabihin, yun lang ang pinakatubo niya. Isang sakong palay. Palay lang, hindi pa yung bigas ha. Palay. Pero dito, sabi niya, kung makikita daw siya ng 800 araw-araw. O kahit nasabihin natin, gawin natin kalahati na lang 400 araw-araw. Sa isang buwan. Ha? 4 times 3. Alaking bagay. Di ba? Kikita ka ng ganon. So, dito ay yung kanyang 800. At siyempre, yung peak nito ay 800. Or, kahit na nga yung sinabi ko sa kanyo ay 400 lang araw-araw. Sa 10 days may 4,000 no. Di ba? Sa isang buwan, mayroon siyang 12,000. Ang tanong, sa palay yun, hindi magagawa yun eh. Sa palay, minsan niya yung nagtanim ako, logi pa ako. Ay dito sa garden. Yung nagtanim tayo ng dati? Ng palay. Oo. Logi. Kaya hindi ako nagtanim na. Lahat na yun, kung kukunin mo lahat, kung kinukuha ko yung mga nagtrabaho pa sa ng pilapil, ay ang laki ng logi. Kaya lang hindi ko na ginawa yung gastos. Kaya hindi na ako nag-ulit ng tanim. Ang daming proseso. Marami pa. Magpapapunla, magbubunot, magtatanim, mag-spray, abono, mag-harvest. Tracer. Ang nakuha lang naman ay 15 sakos. Nako. Ay ang gastos ay 8,000 mahigit. Yun ay mura-mura pa ang abono. Ay ngayon naman nahala. Nako, sabi ko hindi na. Ayan. So, balikan natin ng mga kabote itong pino. Ito, isa sa magandang ang isa lang na napansin ko dito. Ito mga kabote no. Ayan. Mamaya ay gagawa ng video na separate dito. Ito, dami buong ito. Nandito, tingnan nyo. Ito. Ang layo. Ayan. Ito ay hindi na ito matutuloy. Kasi nandun pa yung nandun. Nandito. Ayan. Ayan. So, ang isang igagawa natin ng video mamaya, yung maling ng laga ng pipino. Pagpapatuloy. Dapat tayo ay controlled. Dito. Meron dito ang ganda na. Meron dito 3. Ito ayan. Parang hindi ka maniniwala na harvest ng 10 kilos, no? Ang liit lang. Liit lang. Pero, ito. Sa kabila pa lang yan. 3. Ganda. 3. Ang isang, ang tanong, mabubuo kaya yan?
Mabubuo kaya yun, Yung kasunod na dahon ay ito, mayroon namang dalawang sunod na bulaklak, Yan. Yan. Ito naman isa, tatlo. Kaya lang, ang ano yan, ay walang assurance tayo mabubuo yan. Pero, ito. Hindi, wala na yan. Wala na ito. Patay na yun. Hindi na mabubuo. So, ito mga kabutal, at saka yung nandoon, kunti lang, Bakit parang hindi tayo makapaniwala ng ganon? Ang ano dito mga kabutal ay, yung pipino ay napaka-bigat. Yung dati nagtatanim ako ng pipino, 2 piraso, yung mahaba, ay 1 kilo. Yung sabi sa akin, ano daw ito, pipino o opo? Parang opo na siya, kaya ang kalahat, 1 piraso, ay nasa 600 grams plus. Minsan nga may 3/4. So, yun ang reason, kaya kung tinan mo parang ilan lang, kasi mabigat siya. Mabigat. Ito mo, meron pa nandun sa isang puno, isang ano doon, konti na harvestan. Yung itong ganito na klaseng pipino na maliliit lang, ito yung mga bunga na pwede na harvest. Ito ang kumuti na. Ito. Yan. Ito. Yan. Ito, nung bumili ako, 6 na ganito lang, 1 kilo. Pag mataba pa dito, ay 4 lang 1 kilo. Kaya, yung 10 kilo, ay napakaliit lang kasi mayroon ka lang na, ilan yun? Kung tig-6, 6 times 10 lang. Ay yung ibang tig-4 lang. Kaya, talagang yung possible talaga ay 10 kilos. Minsan, nakita ko dito ay yung ibang nagbibili ng pipino. Minsan ay bumibili dito hapon, kaya napibili sa nag-harvest. Nagpipili ng ilang para sa 1 kilo, 2 kilo. At makaka-harvest na. So, maganda yung may tanim tayong pipino. At sabi ko nga, kung mayroon akong time, ay wala akong time. At saka, yung isang pinaka-importante, yung time. Money. Kung may time lang ako at saka money, yan. Time kasi is convertible to money. Ay, ako yung magtatanim ng pipino. At ngayon ko lang na analyze ng mabuti na talo pala ang ibang tanim. Compare talong, yun po ang mga tanim. Kasi ito hindi kasi ng sakit. Yan, yun isa. At ang kailangan naman ito, may pataba, ay tuloy-tuloy na yung bunga yan. So, ito kayang siya ng mga 2 months to 3 months kung maganda yung iyong pag-susupply ng abono. And then, mabigat siya. Yun yung number 1, mabigat. Ay yung ibang tanim ng okra, talong, magaan, at saka sitaw lang, sitaw. Pag-harvest ka lang kaagad, ay ang laki ng gagastusin mo oras. Sabi nga nakausap ko doon sa Alcantara, nagha-harvest siya ng 2:00 ng madaling araw, hindi pa siya makatapos ng 8:00, 9:00. Dahil nag-harvest siya minsan ng 60 to 100 kilos. Ewan Diyos, siguro may tao pa yun, nakasama siya. Kasi, ginagawa niya yun daily. Dahil yung kanyang sitaw ay malawak. At isa sa magandang itanim din yung sitaw. Ang aking comment nga lang doon ay yung time consuming. At ito, kino-compare ko doon, mas hindi siya consuming. Dahil yung 10 kilo, ang dali lang, wala pa isang oras yun, wala pa nagkalating oras harvestin yun. Pero yung sitaw ay nakamatagal. So, yun mga kabutil, gusto kong sa inyo, share na isa sa magandang itanim. Kung wala kayong lugar na malawak, ito
pwedeng nakasako lang at ipagabang lang kahit sa labas ng konting bahay, sa bahay. Okay na. Bakit? Bakit pipino? Aside from that na madali sa alagaan, ay pwede mong makain anytime. Pag may ang ulam prito, okay na, pwede rin. Di ba? Kung wala kang ulam, pwedeng pipino. Lahat ay pwede mong lalo na kung kumbaga ang iyong loto o yung ulam natin ay tuyo, yung ibig sabihin ay hindi siya sinabawan, walang sabaw. Magandang ihalo ang ikainin ang pipino para yung pantanggal ng umay lalo kung ng pinirito. So, ito mga kabutil, natin, napakadaling na itanim at mayroon siya dito mga bago. Tingnan natin ng mga butil. Isaglit lang tingnan natin yung kanilang maliliit na bago-bago pa lang, bago-bago. Tampalay ito. Nandito yung pipino eh. Dito. Kamatis to, kamatis eh. Kamatis. Ito. Yan ang mga kabuti na. Sa umpisa, pag malilit pa lang, ang kalaban mo dyan ay yung yellow beetle. Simple lang. Ito, ang laki rin. Siguro ito mga 2 linggo. 1 linggo, may ganyan. Ay, ito pala. Pag-subscribe nga pala sa... Ano nga ang channel, no? The Green Thumb. The Green Thumb, yun. Please, subscribe sa The Green Thumb. At siyempre, pakipalo na rin naman sa ating Facebook. Kaya ma-harvest yan ng 10 kilos. Ayan. Ito, tignan mo. Sunod-sunod, oh. Ayan. 3. Tatlong sunod. Pero hindi maganda yung isa. Hindi. Pag na-harvest na ito, bibigyan lang ito. Ito. Kulang sa yan. So, yan ang So, maganda mga kamutil ang pagtatanim. At, ito, laki. Itong tama na anak, pwede yan. Ilang araw na harvest. Yung ginagawa ko lang ito, pag ako bumibili ay hindi ko na hinuhugasan ko lang at sabay sigat. Wala naman yung spray eh. Wala naman itong spray. Safe. Ang spray lang dito ay kanaan lang daw eh. Kanaan. Yung fermented juice lang. Mabuti kung tayo ay mabigyan ng kanaan. Sana all. Sana mabigyan tayo ng Baka naman daw, baka naman. Baka naman, Ano lang yun. So dito ay sa farm na ito ay kanaan at gusto ko rin lang nabanggitan yung kanaan. Sa palay okay din. Maganda ang hindi daw wala malapit yung mga insekto sa kanaan. Yan. So, yun ang mga kabutil. Napakaganda ito ng mga nila. Simpleng lang. Ito hanggang doon. Simple lang. Ito hindi naman makarating na dito ito, Hindi naman makarating dito yan. So, maganda. Wala silang gamit na spray ay nakasurvive. Lalo na kung lalo na kung gagamit sila ng foliar fertilizer. Aside ang kanaan kasi weekly yun eh. Hindi na pwede pero kung may halo pa itong yung mga pampalaki o pampakataba ng lalong gaganda ang mga foliar na
lalo nga nataba. So, yun lang mga kabutil. Maraming salamat sa patuloy niyong panonood. At sana ay may napulot kayo na idea kung paano magtanim. Mamaya ay susunod na video, ipag-usapan natin kung paano maging maganda yung bunga na tulad nito mga kabutil. Yan. So, yun ang didiscuss ko mamaya. Yan. Sa susunod na video. Tingnan mo, bulaklak, bulaklak. Bawat dahon bulaklak. Ang tanong, mabubuo kaya yan? Yan. So, yun. Maraming salamat mga kabutil. Ito si Sir Joel Falconito Jr. Isang guro by profession, isang par by passion.